Hinto muna tayo dito. Kakabit natin yung bag at may babasahin tayo na DM sa atin. Kailangan pala natin magpagas. Okay, nasa na yan? Sir Suplado, pinaamin ako ng ex ko kung ano feelings ko sa kanya dahil almost a year na kaming dating. And gusto na daw niya malaman kung ano katayuan niya sa buhay ko. I don't know kung tama yung desisyon ko na umamin din sa kanya. Pero after noon, mas lalo siya naging responsive sa mga convos namin. Pero since nabigyan ko na siya ng leverage, sa tingin mo ba dapat sinagot ko yung tanong niya na may feelings ka na ba sa akin? Well, dapat ikaw ang nagtanong nun, di ba? Kasi may mga babaeng, like I said, they just want to qualify themselves. Gusto nilang malaman kung enough na yung ginagawa nila or nagawa nila for you para jowain natin sila. Okay? Or para malaman nila kung talaga attracted tayo sa kanila. Gets? Kaso, since umamin ka na, pero hindi ko alam kung paano yung pag-amin mo eh. Umuo ka ba na may feelings ka na sa kanya? Or sinabi mo na meron ng feelings pero hindi pa enough to be in a relationship with her. So, sana nilinaw mo, Ropa. But anyway, like I said mga Ropa, okay naman yun na tanungin ng mga babae kung ano na yung situation nila sa atin. Diba? Wala namang problema yon. Pero we need to be honest kung talagang wala ka pa nararamdaman sa kanya. Diba? Or feeling mo hindi pa enough yung mga pinakikita niya. Diba? Hindi tayo pwedeng mag-jump sa isang relationship kung alam natin na hindi naman talaga pa enough yung mga pinakikita niya. Or hindi mo pa nakikita yung potential niya to be your girlfriend. Diba? Yung iba kasi they just want to be nice. Kasi tinanong na ako kung kami na lalaki naman ako wala namang mawawala sa akin Yun ang akala nyo. Malaki nawawala sa ating mga lalaki, lalo na yung oras. Tandaan nyo yan. Yung effort mo na dapat binibigay mo sa tamang babae or sa babae na talaga nagre-reciprocate sa atin, pero ang ginawa mo, ang dahilan mo, lalaki naman ako, walang mawawala, kahit na mag-ubos ako ng oras dito sa babae na to, then nagkakamali ka. Marirealize mo rin dyan pag tumanda ka or pag nakita mo na sayang yung oras ko rito parang wala naman napupuntahan. Diba? Lalo na kung babae very demanding or very stressful or very toxic, then dun mo marirealize na it's not always about being a man. Diba? Na hindi, lalaki naman ako, okay lang yan. Hindi ganoon. Walang pinagkaiba yan sa mga nagsasabi na ang totoong lalaki tatanggapin yung pas ng mga babae. That's very bullshit. Okay? Dahil tandaan mo, ang nakaraan ng mga babae, future ng mga kalalakihan yan. Ulitin ko, kung naman yung mga nakaraan ng babae, pwedeng maging future mo bilang lalaki. Ano ibig sabihin doon? Yung mga nakaraan niya, yung mga pinagagawa niyang kalokohan from the past, pwedeng maging issue nyo sa future. Okay? Or pwedeng, until now, issue niya yung sa sarili niya, na hindi siya makamove on, or meron siyang behavior na hindi pa rin niya nababago from the past. Diba? So that's why importante sa atin na kilalanin natin ang mga babae bago tayo mag-jump sa isang relationship. Okay? Huwag tayong masyadong uhaw lang, kasi sayang ang oras, sayang ang mga binibigay nating effort. Kasi kung ikaw gusto mo ng relationship talaga na maayos, dapat maghanap ka ng babaeng maayos. Okay? At kung gusto mo talaga ng long lasting relationship, matuto kang maghintay or maging patient na hindi mo na jowain yung babae na gustong gusto mo hanggang di mo pa siya nakikilala. Okay? Hindi porket NBSB mataas na yung chance na pwede ng girlfriend. Hindi ganoon mga Ropa. Kasi may mga NBSB na feeling entitled. Diba? Bakit? NBSB naman ako So malaki makukuha niya sa akin. So talagang jackpot siya sa akin. Ngayon kung virginity lang ang pinagmamalaki ng babae na yan, then I don't think na yung pagiging virgin niya ang dahilan para ma-retain ka niya. Gets? Hindi kasi alam ng mga babae na hindi nila ma-retain ang isang lalaki kung wala silang nagagawa. Okay? Hindi pwede nakatawan, ganda, or pagiging virgin para magstay ang isang lalaki sa isang babae or sa isang relationship. Ang lalaki, napaka-easy or napaka-easy to please or easy to make them happy. Kaya nga kung babae ka at hindi mo alam kung paano pasayahin ang boyfriend mo or yung lalaki na dumidiskarte sa'yo or yung lalaki na gusto mo maging boyfriend, then there's something wrong with you. Ano yun? Pwedeng naniniwala ka na dapat ikaw ang pinapasaya at hindi yung lalaking gusto mo. Kasi ganito mga Ropa, by definition, pag ikaw ang nagpapasaya sa babae, ibig sabihin you are putting her on a pedestal, or ibig sabihin you put her above you. So ibig sabihin, isa kang tagasunod, ikaw ang follower, hindi ka leader, siya yung leader. Okay? Napapasunod ka niya sa pamamagitan ng ganda niya,
sa pamamagitan ng kaseksihan niya or sa pamamagitan ng pagiging virgin niya. Hindi ganon, tropa. Okay? Kung ang goal mo ikaw ang makauna, then pwede ka talaga sumunod na dahil doon. Or pwede ka niyang ma-retain ng dahil sa pagka-virgin niya or dahil sa kaseksihan niya. Pero tandaan mo, lahat ng yon ay hindi gaanong magmamatter pag nakita mo na ang totoong ugali niya. Let's say, ang ugali nitong babae na to, matropa sa lalaki. Lagi nagsusuot ng mga revealing clothes na hanggang ngayon, issue pa rin yan, na pinagtatalunan pa rin yan sa internet, di ba? Well, ganito lang kasimple. When it comes to wearing provocative or revealing clothes, let's be honest, may triggering factor sa mga lalaki pagsusuot nyo ng mga sexy dress, okay? Kaya hindi nyo pwede sabihin, wala sa kaprasong tela, wala sa pananamit, kung ang lalaki mambabastos talaga. Well, ibang usapan yon. Ibang usapan din yung mga nang rape. Ibang usapan din kung nang rape ng hayop, ng bata, ng matanda. Ibang usapan yon. Okay? Kasi ang hirap sa mga nagde-debate, hindi rin nila alam kung paano nila itatawid yung debate nila. Basta ang gusto lang nila, ma-prove nila na hindi reason ang pananamit. So dapat ba nating ilugar yung mga pananamit ng babae? So hindi natin pwedeng ipilit na walang kinalaman ang pananamit kung paano ma-trigger ang mga lalaki. Okay? There's a difference between external stimuli and of course the behavior ng mga kalalakihan. So nalilito sila sa pinag-uusapan nila, sa dinedebate nila, na parehas naman silang yes may point. However, wag tayong umalis doon sa women's clothing. Ang tanong, pwede ka bang mabastos kung maikli masyado ang pananamit? Pwede bang mabastos ang isang babae or mas ma-approach ng mga karamihan lalaki pag siya ay naka-revealing clothes, di ba? So yun, ropa. So para sa'yo, since nasabi mo na, hindi mo na kayang bawiin pa. Okay? So pinaka the best way na gawin mo, i-enjoy mo yung reciprocation niya. Since nagre-reciprocate na siya sa'yo, sabi mo nga, mas responsive na siya nung nasagot mo na yung tanong niya, then good, di ba? Pero like I said, kung hindi mo pa nakikita na pang relasyon yung mga ginagawa niya sa'yo, or enough na yung nagagawa niya sa'yo para mag-jump ka into a relationship, then huwag kang makipagrelasyon. Hindi pwedeng dahilan mo na lalaki naman ako, walang mawawala sa akin, or hindi pwedeng dahilan mo nice ka naman, di ba? Or huwag kang magpaka-nice sa isang babae na alam mong hindi mo naman talaga pa ganun ka gusto. Ikaw ang talo dyan, ropa. Once na nabibigay mo na yung mga bagay-bagay na mga pangangailangan niya, di ba? Tandaan mo, dapat consistent ka bilang lalaki, di ba? Ang lalaki, ang pinakamaraming kayang ibigay. Uulitin ko mga ropa, baka hindi nyo pa alam. Kasi masyado kayo na condition na ang babae kahit walang gawin, deserve nila na ibigay yung relationship na gusto nila. Hindi pwede yun. Sa panahon ngayon, since naniniwala sila sa 50-50, at since they are conditioned by the society and the feminism, we need to be wise for choosing the woman that we want to be in a relationship with. Okay? Hindi pwede na basta-basta ka bigay ng provision at protection sa babae, lalo na kung alam mo na wala namang naibibigay sa'yo. Okay? Yung pag-reply niya sa mga message mo are only maintenance para magtuloy-tuloy yung nasimulan nyo. Pero hindi yun ang dahilan para ma-retain ka niya or para bigyan mo siya ng relationship na gusto niya. Lahat ng bagay na pinaghihirapan ay may halaga. Pero ang mga bagay na binibigay kahit hindi na paghihirapan, kadalasan hindi nila binibigyang halaga. Kaya mga ropa, bigyang halaga nyo ang sarili nyo, lalo na sa pagpili ng karelasyon nyo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. Anong takeaway natin dito? Walang aamin hanggat hindi siya umaamin kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa'yo. Okay? At huwag mong ibigay ang mga bagay-bagay na alam mo sa huli pwedeng talo ka dahil masyadong mabait ka. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.